tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman. Ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis, dagling na tayo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanata 1, Talata 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Ezekiel 36:25-27. Ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo. Kayo'y magiging malinis sa lahat ninyong karumihan. At lilinisin ko kayo sa lahat ninyong mga diyos-diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo. Aking aalisin ang batong puso sa inyong laman at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga tuntunin at magiging maingat kayo sa pagsunod sa aking mga batas. Ang layunin ng Diyos para sa atin. Layunin ng Diyos na tayo ay gawing banal. Kaya tayo ay tinatawagan niya na maging banal. Ang kabanalan ay hindi bagong konsepto sa bagong tipan. Mula pa sa simula, ang layunin ng pagliligtas sa atin ng Diyos ay alsin niya tayo sa kasalanan at ihiwalay tangi para maging Kanya. Kaya't magpasya tayo na ilaan ang ating buong pagkatao para sa Diyos. Ang bunga nito ay pananampalataya na ang gawa ay pag-ibig sa Diyos. Ang pag-ibig sa Diyos ay pagsunod sa Kanya. Awit 119:1-5. Mapalad silang sakdalang landas na sa kautusan ng Panginoon ay lumalakad. Mapalad silang nag-iingat ng kanyang mga patotoo, na hinahanap siya ng buong puso, na hindi rin gumagawa ng kasamaan, kundi lumalakad sa kanyang mga daan. Iniutos mo ang iyong mga tuntunin upang masikap naming sundin. O maging matatag nawa ang pamamaraan ko sa pag-iingat ng mga tuntunin mo. Ang pagpapala ng kabanalan. Ang pagiging mapalad ay hindi nakadepende sa material na bagay, kundi sa kabanalan, ang paglalakad sa landas na walang kapintasan at paghanap sa Diyos ng buong puso. Ang taong nagpapahalaga sa kautusan ng Diyos ay lumalayo sa kasamaan. Ang kabanalan ay isang aktibong pagpili na lumakad sa mga daan ng Diyos. Ang pagsunod sa Diyos ay dapat na masikap na sundin, ngunit kailangan natin ang tulong ng Diyos upang magawa ito. Ang pagsunod sa salita ng Diyos ay hindi isang mabigat na pasanin, kundi landas patungo sa isang buhay na banal at pinagpala. Efeso 1:3-7. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, na siyang nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan, ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging banal at walang dungi sa harapan niya sa pag-ibig. Tayo'y itinalaga sa pagkukupkop upang maging Kanyang mga anak sa pamamagitan ni Hesukristo, ayon sa kabutihan ng Kanyang kalooban, para sa ikapupuri ng Kanyang maluwalhating biyaya, na ipinagkaloob niya ng walang bayad sa atin sa pamamagitan ng minamahal. Sa Kanya'y mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan. Pinili na maging banal. Kalooban ng Diyos na tayo ay maging banal. Kailangan natin ang kabanalan upang ating makita at makapiling ang Diyos. Dahil ang ating pagiging banal ay ipinangako ng Diyos, linisin natin ang ating sarili mula sa lahat ng karumihan ng laman at espiritu, at lubusin natin ang pagpapakabanal na may takot sa Diyos. Hubarin natin ang ating dating pagkatao na namatay na. Ang isuot natin ay ang bagong pagkatao na bigay sa atin ng Diyos. Ito ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos sa tunay na katuwiran at kabanalan. Juan 17:17-22.
Pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanlibutan, sila ay sinugo ko rin sa sanlibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay pabanalin sa katotohanan. Gayon may hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman ang mga sumasampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita, upang silang lahat ay maging isa. Gaya mo, Ama, na nasa akin at ako'y sa iyo, sana sila'y manatili sa atin upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kaluwalhati ang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang sila'y maging ganap na isa, upang malaman ng sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin at sila'y iyong minahal kung paanong ako'y iyong minahal. Tayo ay pinababanal ng katotohanan. Ang ating pagiging banal ay hindi nagmumula sa sariling pagsisikap kundi sa katotohanan, ang salita ng Diyos. Ang salita ang naglilinis at nagbubukod sa atin mula sa makamundong pag-iisip upang tayo ay maging karapat-dapat sa paglilingkod. Hindi tayo tinawag upang maging banal para lamang sa ating sarili. Kung paanong pinabanal ni Jesus ang kanyang sarili para sa kanyang misyon, tayo rin ay pinababanal upang isugo sa sanlibutan. Ang ating banal na pamumuhay ang nagbibigay patotoo sa mensahe ng Ebanghelyo. Ang rurok ng kabanalan ay ang pananatili natin kay Kristo gaya ng kanyang pananatili sa Ama. Ang tunay na kaligtasan. Ang tunay na kaligtasan ay ang pagiging banal. Ang kabanalan ay ang mismong layunin kung bakit tayo tinawag ng Diyos na makipag-isa sa Kanya. Tinawag tayo ng Diyos na maging banal dahil Siya ay banal. Hindi natin ito kayang gawin mag-isa. Si Kristo Jesus ang ibinigay sa atin ng Diyos na ating kabanalan sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng katotohanan. Dinadaya natin ang ating sarili kung iniisip natin na tayo ay ligtas, ngunit wala ni anumang hangarin na maging banal. Ibinibigay sa atin ng Diyos ang kanyang kabanalan dahil ibig niya na pumiling sa atin. Ang kabanalan ang katunayan ng ating kaligtasan at ang susi sa ating pakikisama sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin. Siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Jesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, pinuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo
kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay, kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.